Mainit ang panahon ngayong araw, kaya naman pawisan ako habang abala sa pag-aayos at paghahanda ng mga pagkain. Dahil ngayon ang dating ng anak kong si Bianca, kasama nito ang nobyong nakilala sa kanyang trabaho. Nang matapos ako sa ginagawa at makitang perpekto na ang lahat, naligo na muna ako dahil nanlilimahid na ako sa pawis. Sinigurado ko ring presentable akong tignan dahil nakagawian ko na rin ito kapag may bumibisita. Nang makahanap kasi ng trabaho ang anak kong si Bianca, hindi na ito dumepende sa akin. Namuhay itong mag-isa at kapag may time na lamang siya kung bumisita. Isa siyang call center agent ng isang kumpanya sa Makati. Kaya madalas, yung free time niya ay binabawi niya na lamang sa pahinga. Kesa bumiyahe pa siya papunta sa akin para bumisita. Ma, natutuwang tumakbo palapit sa akin si Bianca at mahigpit akong niyakap na parang bata. Nakangiti siyang bumitaw at kinuha ang kamay ng kanyang nobyo na nasa kanyang likuran para ipakilala. Ma, this is Luis, my boyfriend. Nanlamig ang kalamnan ko at kahit bukas ang aircon sa loob ng bahay ay pinagpawisan ako ng malapot. Dahil hindi ko lang basta kilala ang nobyo ng anak ko. Bagkus, nakarelasyon ko rin ito nang nag-aaral pa si Bianca ng kolehiyo. Magandang umaga ho, Tita Cornelia. Nakangiti niyang bati. Halos magtaasan ang balahibo sa batok ko sa pagbanggit niya ng pangalan ko. Yun pa rin ang ngiti niyang dati kinababaliwan ko. Ganoon pa rin ang matipuno niyang katawan na nagbigay ng init sa nanlalamig kong pagkatao. Isang taon na rin akong walang balita sa kanya simula nang iwan ko siya. Wala akong pagpipilian dati kundi gawin yun sa takot na malaman ni Bianca na ang karelasyon ko ay kaidaran lang niya. I don't have a choice at that time. Patago ang relasyon namin dahil ayaw ko ring isipin ng iba na isa akong sugar mommy ni Luis. Hindi ko maintindihan. Coincidence lang ba to? Bakit wala man lang akong nakitang reaksyon sa kanya? Ni hindi man lang siya nagulat? O kaya naman ay nanlaki ang mga mata? Alam ba niya na anak ko si Bianca? Kung oo, ano itong pinaplano niya? Bakit sa lahat ng babae, sa anak ko pa? Ma, okay ka lang? Para kang nakakita ng multo. Natatawang puna ni Bianca sa reaksyon ko, kaya napakurap-kurap ako at pasimpleng huminga ng malalim bago ngumiti. Parang wala pa rin po kayong pinagbago ah. Parang kakambal mo lang ho si Bianca. Pabiro pang dagdag ni Luis na nagpakaba sa akin ng husto. Hindi yun bago sa pandinig ko dahil madalas talaga kaming pagkamalan ng anak ko na magkapatid dahil bukod sa maalaga ako sa katawan, maaga ko rin kasi siyang pinagbuntis. 17 lang ako nung pinagbuntis ko si Bianca. At ang magaling niya namang ama, nang malamang nabuntis ako ay tumakbo sa responsibilidad niya. Dito ko na lang din napag-alamang may sarili na rin itong pamilya. Magkakilala kayo? Nagtatakang tanong ni Bianca habang tinitignan kaming dalawa. Halos hindi ako makapagsalita dahil pinangunahan ako ng kaba. Wala akong maisip na rason at baka hindi pa magtugma ang mga sasabihin namin. Ah, yes babe. Si tita yung may-ari ng bigasan, di ba? Suki kasi ako ni tita nun. Nakangiting paliwanag ni Luis. Ngunit iba ang nakikita ko sa kanyang mga mata. Ah, kaya pala. Tumatangong tugon ni Bianca. Mabuti pa siguro kumain na muna kayo. Bago pa lumamig yung pagkaing hinain ko. Iginiya ko sila sa kusina at pinagtatanggal ang mga nakatakip sa mga pagkaing hinanda ko para sa kanila. Babe, you should try the kare-kare. Best dish yun ni Mama. Malalasahan mo yung pagkakatulad ng luto mo at luto niya. Natutuwang bida ni Bianca sa kanyang nobyo. Pakiramdam ko ay lumulutang ang isip ko. Nanginginig ang mga tuhod ko. At parang bigla na lang akong tutumba sa mga senaryong pumapasok sa isip ko. Hindi ko masikmura na parang yung naging tira kong pagkain ay napunta sa anak ko. At walang kaidi-idiya si Bianca. Tanging kaming dalawa lang ni Luis ang may alam ng lihim na yon. Talaga? Sige nga at nang matikman. Tugon ni Luis habang may pilyong ngiti sa labi at saglit akong sinulyapan. Alam ko ang tingin niyang yan. Nang aasar siya dahil alam namin pareho
na ako ang nagturo sa kanya kung paano magluto ng kare-kare. Kaya nga naging paborito niya. Dahil madalas ko siyang ipagluto sa apartment niya dati. Hindi ko nga pala nasabi sa'yo, Ma. Magkalasang magkalasa ang luto niyong dalawa. Kaya nga sa tuwing pinagluluto niya ako naaalala kita. Nakangiting sabi ni Bianca. Talaga? Tanging naitugon ko na lamang. Saluhan mo na rin po kami, tita. Suhestyon ni Luis at pinagsandok pa ako ng pagkain na nagpa-awkward lalo ng sitwasyon para sa akin. Masanay ka na kay Luis, Ma. Sweet talaga siya. Nakangiting sambit ni Bianca. Ani mo'y tuwang-tuwa sa binibigay na act of service ni Luis sa akin. Salamat. Pilit ang ngiting ginawa ko at nilihisan ko agad ang mapanuring tingin ni Luis. Kaya nga noong una niya akong pinagluto, napatanong agad ako kung saan niya natutunan yung ganoong dish katulad ng sayo. Dagdag pa ng anak ko. Kanino mo naman nalaman, Luis? Ikaw ha, may pagkagaya-gaya ka rin pala. Pilit kong biro na siyang tinawanan nilang dalawa. Natutunan ko lang ho siya sa tita ko na nang iwan sa akin. May kahulugang sagot niya. Kaya pinagtaasan ko siya ng kilay. Alam kong ako ang tinutukoy niya. Ganun ba? Kung ganun, bakit ka iniwan? I'm sure valid naman siguro ang rason niya para gawin yun sa'yo. Malamig kong tugon. Valid naman ho. Pero siguro, hindi niya lang kayang panagutan ng responsibilidad niya sa akin. Siya na nga lang ang natitirang pamilya ko, iniwan pa ako. Kibit-balikat niyang sagot. Mariin akong napapikit. Pilit kong ibinaon sa limot ang pagkakamali ko noon. Pero bakit binabalikan ako ngayon? Ganti niya ba to dahil sa pangiiwan ko sa kanya? Pero hindi mo na kailangang mag-isa. Nandito na ako. Si Mama na ituturing ka na ring pamilya. Masuyong sambit ni Bianca at hinawakan ng kamay ni Luis sa ibabaw ng lamesa. Agad akong nag-iwas ng tingin at napainom ng tubig. Nang matapos kaming lahat kumain, nagpresenta si Luis na siya ang maghuhugas ng mga pinagkainan namin. Hindi na ako kumontra dahil noon pa man ay ganun na siya. Maalaga, maasikaso at maaasahan sa loob ng bahay. Kaya naman kinuha ko ang pagkakataong yun para makausap ang anak ko. Nak, ilang buwan na kayong magkarelasyon ni Luis? Tanong ko kay Bianca. 3 months na, Ma. Bakit? Nakangiti at nagtatakang tanong niya. Sigurado ka na ba talaga sa kanya? Binackground check mo ba? Mukha pa namang hindi matino. Alam kong hindi selos ang nararamdaman ko. Ang pangit lang kasing tignan kung malalaman niya ang nakaraan namin ng lalaki. Eka nga nila, walang sekretong hindi nabubunyag. Kaya hanggat maaga at hanggat maaari, ayaw ko silang magkatuluyang dalawa. Lalo pa at may nangyari sa aming dalawa ni Luis noon. Ma, nasasabi mo lang yan kasi hindi mo pa naman nakikilala ng lubos yung tao. Bigyan mo na lang ng chance. Sagot naman ni Bianca. Mas gusto ko pa rin si Jack, yung ex mo. Dagdag kong sabi kahit na alam kong hindi niya naman ito hihiwalayan dahil lang sa haka-haka ko. Trust me, Ma, mabuting tao si Luis. Makikilala mo rin siya. Tsaka nga pala, Ma, kaya rin kami napabisita ni Luis dito dahil mahihilingin sana ako sa'yo. Dumagundong ang kaba sa dibdib ko dahil pakiramdam ko ay hindi kaaya-aya ang ipakikiusap niya. Ano yon? Kinakabahan kong tanong. Pwede bang pansamantalang tumuloy dito si Luis? Dito kasi siya na destino sa trabaho. Sabi ko naman, kaysa magbayad pa siya ng apartment monthly plus bayad ng kuryente, dito na lang siya tumuloy para wala na siyang poproblemahin. Plano na rin kasi naming mag-ipon para paghandaan ng kasal namin. Pakiusap ni Bianca. Kulang na lang ay makapagsalita ako ng hindi maganda sa sinabi niya. Dito ko mismo patitirahin ang dating kalaguyo ko na boyfriend ng anak ko. Magsasama kaming muli sa iisang bubong. Hindi ito maganda. At ikaw, hindi ka dito na destino? Tanong ko sa anak ko. Si Luis lang po, Ma. Hindi ako pinayagan ng supervisor namin. Mariin akong pumikit at napahilot na lamang sa sentido. Please pumayag ka na, Ma, kasi magiging son-in-law mo na rin naman si Luis.
Pakiusap ni Bianca. Di ba nga si Jack nga na ex mo? Hindi ko pinatuloy dito hanggat hindi pa kayo kasal. Dahilan ko sa kanya. Humahanap talaga ako ng irarason ko bawat anggulo sa takot na muli kaming magkasamang dalawa ni Luis. Nag-aaral pa naman kasi kami noon, ma. Ngayon, nasa tamang edad naman na ako. Pwede ko naman na sigurong gawin ang mga gusto ko. Please, ma. Promise. Makakasundo mo si Luis at saka dadalasan ko naman ang uwi ko rito. Sa lahat-lahat ng pwedeng hilingin ng anak ko, bakit naman kasi ito pa? Hindi ko naman pwedeng sabihin na naiilang akong makasama si Luis dahil sa naging ugnayan namin noon. Sus, Ginoo, ang hirap maipit sa sitwasyong ganito. Ano ba naman kasing nakain ni Luis at anak ko pa talaga ang pinatulan? Akala ko ba puro mas matatanda ang bet niya? Base na rin sa sinabi niya noon sa akin. Ayos lang, Bianca, kung hindi man pumayag si tita. Maghahanap na lang ako ng apartment na affordable ang rent. Bigla namang sulpot ni Luis at tinabihan si Bianca. Napakunot ako ng noo. Nanggiguilt trip ba siya? Kasi kung oo, effective at alam kong mas pipilitin pa ako ng anak ko. No babe, papayag si mama. Nabigla lang siya kasi hindi niya inaasahan. Right, ma? Hinawakan ni Bianca ang kamay ko. Nangungusap ang kanyang mga mata na pumayag na ako. Malakas akong napabuntong hininga. O siya, sige. Dito na siya tumuloy. Wala na akong nagawa kundi sumang-ayon. Makalipas ang 2 araw ng paghihintay ko sa pagbabalik ni Luis, hinanda ko na talaga ang mga sasabihin ko sa kanya. Gusto kong iwan niya na ang anak ko. Wala akong pake kung ano ang ipapalusot niya para iwan ito. Basta gusto ko lang makahinga ng maluwag. Hanggat kasi nandito siya at nagsisilbing parang banta, hindi ako makakahinga ng maayos. Anong binabalak mo? Pagkarating pa lang niya sa loob ng pamamahay ko, ay agad ko na siyang kinumpronta. Kumalma ka, Cornelia. Wala akong masamang plano. Mahal ko ang anak mo at nagkataon lang na ikaw pala ang nanay niya. Kalmante niyang sabi ngunit may halong pagkatuwa. Huwag mo ngang binibilog ang ulo ko. Hindi ka ba kinakain ng konsensya mo? Anak ko ang pinag-uusapan natin dito. Inosente siya. Kaya iwan mo na siya habang maaga pa. Iritable kong wika. Bakit ko gagawin yun? Sandali. Don't tell me nagseselos ka. Ngumisi si Luis. Napakunot ang noo ko sa espekulasyon niya. Ano namang pumasok sa kokote niya at yun agad ang naisip niya. Nababaliw ka na ba? Bakit ko naman pagseselosan ng sarili kong anak? Wika ko sabay irap. Kung ganon, Tita Cornelia, sana hindi ka maging hadlang sa relasyon namin. Hindi ko alam kung nang-iinsulto ba siya o talagang nagsasabi ng totoo. Dahil sa mga nagdaang araw, ay iba ang pinapakita ng kilos niya sa mga sinasabi niya. Since pang day shift siya sa kanyang trabaho, pumapasok siya ng 7 a.m. hanggang 3 p.m. Trabaho lang ang inaatupag niya. Hindi niya naiisipang gumala o magliwaliw man lang. Uuwi na siya agad pagkatapos ng shift niya na para bang may pamilya siyang inuuwian. Wala naman akong pakialam kung ano ang gawin niya sa loob at labas ng bahay ko. Ang akin lang, walang pakialamanan. Ayoko nang lumago ang kung anumang nararamdaman ng dibdib ko ngayon. Dahil hindi tama, kahit pasabihin na nating nagkaroon kaming dalawa ng relasyon noon. Anong gusto mong ulam? Magluluto ako. Nakataples na bumandera si Luis sa harap ko at nagtanong. Hindi ko alam kung sinasadya niya ba yon, dahil dati pa man, ganoon na talaga ang ginagawa niya para asarin ako dahil may gusto siyang makuha. Umiwas ako ng tingin at idinako ang atensyon sa pagtatahi ng damit kahit gabing-gabi. Kahit ano, ikaw ang bahala. Tugon ko para lang makaalis na agad siya sa harap ko. At saka, huwag kang ngang basta-basta lumalapit sa akin, lalo na at wala kang damit pang itaas. Pahabol kong sabi dahil sa inis. Wala namang mali siya, unless nilalagyan mo ng mali siya. May ngising hindi mawala sa labi ni Luis, kaya mas lalo akong nainis sa kanya. Para talagang sinasadya niya, dahil alam niyang magkakaroon yun ng epekto sa akin. Ganoon palagi ang ginagawa niya.
Magluluto siya ng pagkain naming dalawa kahit alam ko namang pagod siya. At isama na rin ang palagian niyang paghubad ng damit sa harap ko man o maabutan ko na lang na topless siya. Minsan ko lang silang makitang nagkakausap ni Bianca at madalas sa akin tumatawag ang anak ko. Kinukumusta si Luis at kung nagkasundo na raw ba kami. Sinabi ko na lang na hindi talaga mapalagay ang loob ko sa lalaki dahil ganun naman talaga pag nanay. Sabi nga nila, moms knows best. Mas deserve makakilala ng iba ni Bianca, hindi yung may past na nakakahiya. Mukhang masarap yung niluluto mo ah. Pwedeng patikim? Bigla na lamang sumulpot si Luis sa likuran ko, kaya ramdam na ramdam ko ang mainit niyang dibdib sa likuran ko. Isama pa ang mainit niyang hininga na tumatama sa pisngi ko. Ganoon siya kalapit sa akin, kaya hindi ko maiwasang pangatugan ng tuhod at kulang na lang ay sumabog ang dibdib ko sa bilis ng tibok nito. Alam kong konting galaw ko lang ay maiba pa akong mararamdaman sa kanya, kaya pinilit kong magpaka-estatwa. Ayos ka lang tita? May pilyong tanong niya at mas lalong idinikit ang sarili sa akin. Napakagat ako ng pang-ibabang labi dahil nararamdaman ko na ang parte niyang unti-unting nagkakaroon ng buhay. Gusto ko nang kumawala, pero bakit hindi ko magawa? Ikaw na ang magtuloy niyan. Pilit akong kumawala sa pagkaka-corner niya kahit hinang-hina ako sa tagpong yun. Narinig ko ang mahina niyang pagtawa habang lumalakad na ako palayo sa kanya. Pakiramdam ko ay sobrang init ng muka at tenga ko dahil sa mga iniisip na hindi tama. Bakit maepekto pa rin siya sa akin? Hindi ba dapat wala na? Tinapos ko na ang ugnayan namin. Kasama ang nararamdaman ko para sa kanya, kaya imposibleng meron pa ring natira. Baka naman dahil ito sa matindi kong pagkauhaw na hindi ko na pinagtutuunan ng pansin simula nang magkahiwalay kami. Nang magyayang kumain si Luis, halos hindi ako makatingin sa kanya. Kung hindi lang siya nagsalita, ay buong minuto akong tahimik. Kumusta ka na simula nang maghiwalay tayo? Wala na bang sumunod sa akin? Tinignan ko si Luis nang hindi makapaniwala. Matagal na tayong tapos, Luis. At kung merong mang sumunod sa'yo, that's out of your business. Bakit niya ba naisipang yung tanungin? Parang pinatutunayan niya ngang hindi sadya ang lahat. Kung bakit siya nadestino dito at kung bakit ang anak ko ang ginawa niyang tulay para muling mapalapit sa akin. Hindi ko pa rin maintindihan hanggang ngayon kung paano mo ako nagawang talikuran pagkatapos ng lahat ng nangyari sa atin. Seryosong wika ni Luis. Mag-aalas 7 na pala. Umalis ka na baka malate ka pa sa trabaho mo. Pag-iiba ko ng usapan. Nag-sick leave ako, dahilan ni Luis. Ano? Bakit? Hindi ka naman nilalagnat. Gulantang kong tugon. Gusto kong makasama ka. Seryosong wika ni Luis. Napipilan ako sa sinabi niya. Alam kong hindi na ito tama. Luis, baka nakakalimutan mong girlfriend mo ang anak ko. Pagpapaalala ko sa kanya. Alam ko, masisisi mo ba ako? Kung hanggang ngayon ikaw pa rin ang hindi ko hinayaang matapos ni Luis ang kanyang dapat sabihin. Tigilan mo yan. Pigil ko sa kanya. Buong araw ay hindi ko siya kinausap o pinansin man lang. Habang nagbibihis ako sa kwarto, tumawag naman ang anak kong si Bianca. Kabado tuloy akong sinagot yun dahil hindi ko alam kung paano pa siya haharapin pagkatapos ng pag-amin ni Luis. Ayaw ko siyang masaktan. Ma, may sakit pala si Luis. Nagsabi siya sa akin na hindi mo raw siya inaalagaan. Ma naman, kawawa naman yung tao. Hindi naman porke ayaw mo sa kanya para sa akin, hindi mo naaasikasuhin. Dismayado niyang sabi. Ha? Sinabi niya yon? Sarkastikong wika ko sa anak ko habang nanliliit ang mga mata. Ma, magpakita ka naman kahit konting awa sa tao. Sige na, tatawag ulit ako mamaya kapag nakapag-out na ako. Paalam ni Bianca. Napakamot na lamang ako sa sentido ko at pinuntahan ng nagsasakit-sakitang lalaki sa kanyang kwarto. Walang katok-katok kung binuksan ang pintuan ng kwarto ni Bianca, kung saan siya namamalagi. Nang makapasok ako, ay pareho kaming nagkagulatan dahil ang loko, kakatapos lang ding maligo
at nakatapis lang ng tuwalya. Nahulog yun sa sahig na siyang kinalaki ko ng mata at bumungad sa harap ko ang hindi dapat. Napatalikod ako habang walang humpay sa pagkabugang dibdib ko. Narinig ko ang mahina niyang tawa bago siya nagsalita. "Huwag ka nang mahiya, Cornelia. Parang hindi mo naman to tinitigan dati." Pangaasar niya pa na mas lalong nagpainit sa pakiramdam ko. Sa totoo lang, hindi nga lang titig. Marami na akong nagawa dun. "Gusto mo bang sabihin ko kay Bianca tong ginagawa mo? Nagpapanggap ka pa talagang may sakit para pilitin niya akong alagaan ka." Inis kong wika. "Sige, sabihin mo. Sasabihin ko rin na nagkaroon tayo ng relasyon kaya ganito na lang ang trato mo sa akin. Sasabihin kong nagsiselos ka sa aming dalawa kaya pilit mo kaming pinaghihiwalay." This time, hindi ko na napigilan ng sarili kong lapitan siya at sampalin sa muka. Wala na akong pakialam kung nakabandera man ang katawan niya sa harap ko. Sinasabi ko na nga ba at may masama siyang plano. Hindi nagkataon ng lahat ng to. Kaya kung ayaw mong malaman niya ang lahat ng lihim natin, papayag ka sa gusto kong mangyari. Dinampian niya ng halik ang labi ko. Sa pagkakataong yun, alam ko na ang gusto niyang mangyari. Walang yaka. Mariin kong sambit habang magkalapit kami. Alam na alam niya ang kahinaan ko. Wala siyang pakialam sa relasyon naming mag-ina, basta't makuha niya lang ang gusto niya. Alam niyang sasang-ayon ako sa gusto niyang mangyari, kaya kinulong niya ako sa kanyang bisig at ginawa kong anuman ang gusto. Ilang segundo lang din at gumanti na rin ako. Tila napatid na rin ng tali ng kinukubli kong damdamin. Hindi ko na maikakailang na-miss ko ang bawat haplos niya. Tuluyan na akong bumigay at hindi na inisip pa ang kahihinatnan ng ginawa namin. "Matatawag mo pa rin bang kasalanan to kung pareho naman nating ginugusto?" Wika pa ni Luis. Unang gabing may kasalanang nangyari sa pagitan namin, kinain din agad ako ng konsensya ko kinaumagahan. Ngunit anong magagawa ko? Ayaw kong malaman ni Bianca ang nakaraan naming dalawa ni Luis. Baka anak ko pa mismo ang magtakwil sa sarili niyang ina pag nalaman niya ang kasalanang ginawa ko. At ngayong nadagdagan pa ito, hindi ko na alam ang gagawin ko. "Maayos na ba ang pakiramdam mo? Inalagaan ka ba ni Mama kagabi?" Narinig kong tanong ni Bianca habang ka-video call si Luis. "Yes, babe. Masarap palang mag-alaga si tita." Nakangiting tugon ni Luis at tinignan ako kaya wala akong ibang ginawa kundi panlakihan siya ng mata. Nasundan pa ng nasundan ang mga kaganapan sa amin ni Luis. Marubdob at mapanganib ang bawat gabi ng aming tagpo. Walang makakapigil kahit pa ang konsensya namin at hindi ko na rin kayang itago pa ang pagtingin ko sa kanya. All this time ay kinukubli ko lang pala. Pinapaniwala ko ang sarili ko sa kasinungalingang wala na kahit meron pa. "Mahal pa rin kita, Cornelia," pag-amin ni Luis. "Pero paano ang anak ko?" Agad kong sabi. "Ginamit ko lang siya para mapalapit muli sa'yo. Maniwala ka sa akin, hindi ko siya mahal. Walang nangyari sa amin. Hindi kita magagawang saktan sa pamamagitan niya." Paliwanag ni Luis. "Pero ginawa mo na," wika ko. "Dahil yun na lang ang naisip kong paraan. Hindi kita kayang kalimutan." Hindi na ako nakipagtalo pa. Buong gabi ay kinain ako ng takot na baka bigla na lamang malaman ni Bianca ang lahat. Hanggang sa isang araw, nagkatotoo ang kinatatakutan ko. Humahangos na dumating si Bianca at sinalubong agad ako ng malutong na sampal. Agad siyang pinigilan ni Luis ngunit hindi siya nagpapigil. "Bitawan mo ko." Maging si Luis ay pinagsasampal din niya. "Totoo ba ang lahat ng natanggap kong mga picture? Kailan pa? Kailan niyo pa ako nagawang lokohin? Kailan niyo pa binibilog ang ulo ko?" Sigaw niya habang nanggagalaiti sa galit. Sa pagkakataong yun, alam kong alam niya na. At iisa lang ang may pakana kung bakit niya nalaman ang lahat. Si Luis. Yun ang ginawa niyang paraan para maghiwalay sila at muli niya akong makasama. Gusto ko mang isisi ang lahat sa lalaki, ngunit ako man ay may pagkakamali rin. "I'm sorry, anak.
Maluhaluhang sambit ko. Nanay pa naman kita. Paano niyo nagawa sa akin to? Ang bababoy niyo. Bulyaw niya pa. Bianca, college pa lang tayo nang magkaroon kami ng relasyon ni Cornelia. Kalmante ngunit seryosong paliwanag ni Luis. At ang lakas ng loob mong gamitin ako. Kaya ba ayaw mo si Luis para sa akin, ma? Dahil hanggang ngayon ay may pagtingin ka pa rin sa kanya. Bianca, hindi sa ganun. Magpapaliwanag sana ako ngunit hindi niya ako hinayaang magsalita. Nakakadiri kayo. Simula ngayon, burado na kayo sa buhay ko. Wala na akong kikilalaning ina. Tinanggap ko ang lahat ng mga salitang sinabi ng anak ko dahil deserve ko naman ang lahat ng yun. Alam kong sa pagkakataong yun, hindi ko na rin siya mapipigilan pa. Para akong nawalan ng kalahating katawan dahil sa nangyari. Hindi na maibabalik pa ang lahat. Ngunit umaasa ako na sa huli ay mapapatawad din niya kami. 1 taon nang lumipas at hindi na muling umuwi ng bansa si Bianca. Wala nang paramdam dahil pagkatapos niya kaming kumprontahin, pinagde-delete niya ang kanyang social media accounts kaya wala na akong naging komunikasyon sa kanya. Nalaman ko na lang sa kaibigan niya na nasa ibang bansa na pala siya at may fiancé na. Mukhang masaya na rin siya kaya hindi ko na kinumusta pa. Sa ngayon ay nakafocus kaming dalawa ni Luis sa anak namin. Oo, nabuntis pa ako sa edad kong 41. Nagkaroon ng bunga ang kasalanang ginawa namin noon. Sa lahat ng pinagdaanan natin, sigurado ka bang tama to? Tanong ni Luis habang buhat ang baby namin. Ngayon mo pa talaga tinanong yan, ngayong may anak na tayo. Bakit? Nagsisisi ka na ba? Pabiro kong tanong. Hindi kung alam mo lang kung gaano ako kasaya. Sagot naman ni Luis. O bakit mo natanong yan? Wala lang, baka kasi nagsisisi ka na. Hinawakan ko ang kamay niya at nginitian siya. Hinding-hindi ko pinagsisisihan na hindi ka iniwan. Tama na yung unang pangiiwan ko sa'yo. Marami man kaming nagawang pagkakamali sa nakaraan, pilit naman naming tinatama ang pagkakamali namin sa kasalukuyan.